Papasok tayo ngayon sa pag-aaral sa isang napakagandang aralin, at ito ay tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya ngayon ang ating pag-aaralan at unawain. Ano ang ating inaasahan sa pananampalataya? Ano ang ibibigay sa atin ng ating pananampalataya? At paano natin ito makikilala at maunawaan ang lalong malaking kahulugan ng ating pananampalataya? Kaya nga, ang pag-aaralan natin ngayon ay naiugnay sa libro ng mga Hebreo sa kapitulo 11, chapter 11, 1, 2, and 3. At ganito ang ating mababasa. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ngayon, may mga bagay tayong hinihintay, ngunit hindi pa natin nakikita. At yan, dahil sa ating pananampalataya, hinihintay natin na may kapanatagan tayo. Napakaganda ang dulot sa atin ng ating pananampalataya, sapagkat yung mga bagay na ipinangako ng ating Panginoong Hesus, tiyak na mangyayari, tiyak na darating. At yun yung mga bagay na hinihintay natin. Bagaman hindi pa natin nakikita, inaasahan na natin dahil sa pananampalataya. At may mga bagay tayong mahalagang hinihintay. Iyon yung kanyang mga pangako. At isa sa kanyang pangako ay ang kanyang pagbabalik. Ipinangako niya na siya'y babalik upang ang mga sumasampalataya sa kanya ay kanyang kukunin, dadalhin sa kaharian ng langit. Kaya dito, ang kanyang pagbabalik ang siyang hinihintay natin, na may kapanatagan tayo dahil may pananampalataya tayo, bagaman hindi pa natin nakikita. At ang mga bagay na kanyang inihanda na ating mamanahin, ating tatanggapin, may katiyakan na tayo sa paghihintay. At lalong-lalo na yung sinalita niya na bagong langit at bagong lupa. May ipinangako ang ating Panginoong Hesus na hinihintay natin, na hindi pa natin nakikita, at yan ay ang kaharian ng langit. Sabi niya, bagong langit at bagong lupa. Bagaman hindi pa natin nakikita, hinihintay natin ito, inaasahan natin na may kapanatagan tayo dahil may pananampalataya tayo. At ito naman sa verse 2, sinaksihan ito ng kanyang mga tagasulat, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Itong matanda na sinasabi niya dito ay yung mga propeta ng Panginoon. Sila yung sumulat. Sila yung sinabihan ng Panginoon upang isulat nila ang mga bagay na kanyang mga pangako. At sinaksihan nila sapagkat sila ang sumulat. At sila din, sa pamamagitan din ng kanilang pananampalataya, inaasahan din nila ang mga bagay na darating na hindi pa nakikita. Bagaman sila ay namayapa na, hinihintay pa rin nila na may kapanatagan kahit sila na ngayon ay natutulog na. At taglay nila ang pananampalataya nila sa kanilang pagtulog, sa kanilang pamamahinga. Na ano pat, may kapanatagan sila
na naghihintay kahit sa kanilang mga libingan, sapagkat ipinasulat na ng Panginoon sa kanila at sinaksihan na nila. Kaya ito din yung kanilang sinulat. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito din yung sinabi ng propeta na ang sanglibutan ay itinatag ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita at wala siyang ginamit na anuman. Kaya sabi niya dito, ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So ito yung ipinapaliwanag niya na nung ginawa ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, walang materyales na kanyang ginawa, kundi sa pamamagitan lamang ng makapangyarihan niyang salita. Kaya ngayon yung kanyang pangako din naman na bagong langit at bagong lupa ay hindi rin manggagaling sa mga bagay na nakikita. Bagaman may mga sekta ng relihiyon na nagsasabi na ang mamanahin daw nila ay itong lupa rin na ito na tinitirhan na nila, nakikita na nila. So ang kanilang hinihintay, yung nakikita na nila, no? So kung ganun ang mangyayari sa kanilang pananampalataya, ang pananampalataya nila ay magiging walang kabuluhan. Dahil ang hinihintay nila ay yung nakikita na nila. Ngunit dito, sa atin na tunay na sumasampalataya sa Panginoon, ang hinihintay natin ay yung mga bagay na hindi pa nakikita. At may kapanatagan tayo na hinihintay ang mga yon dahil ito ay sinulat ng mga matatanda, yung kanyang mga propeta at yung kanyang mga apostol. At ito din naman ay pinatunayan ng ating Panginoong Hesus nung narito siya sa lupa. Dahil sinabi niya na pupunta siya sa langit upang ipaghanda niya tayo ng dakong titirahan sa piling ng Diyos sa langit na bayan upang doon tayo tumira magpakailan-kailanman. Kaya yung kanyang mga pangakong yon ay hinihintay natin. Panatag tayo na naghihintay dahil may pananampalataya tayo. Kaya ito ngayon ang ibibigay ng pananampalataya natin. May kapanatagan tayong naghihintay sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Napakaganda ang aral natin ito at palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan. Huwag niyong isipin na ang ating hinihintay na titirahan ay ito ding lupang ito. Hindi ganon dahil nakikita na ito. Ayon sa teksto natin na pinag-aralan, napakaganda ang pag-asa natin na naghihintay, may kapanatagan tayo dahil sa ating pananampalataya. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Magandang oras sa ating lahat.